Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Sa linggong ito, ipinadiriwang ng Israel ang ika-75 taon ng kalayaan. At dahil sa napakahalagang petsang ito, narito kami upang ibahagi sa inyo ang isang lihim na kwento. Ang kwento ng mga kabataang isinugal ang kanilang sariling buhay upang maitayo ang lugar na ito, ang Mahon Ayalon, na isang lihim at ilegal na pabrika ng mga bala. At naging napakahalaga ito para sa tabumpay ng Israel sa digmaan para sa kalayaan. Kaya mga kaibigan, ang araw na ito ay siguradong magiging kapanapanabik at puno ng tensyon dito sa lugar na ito. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin! Sa panahon ngayon, ang Israel ay isang modernong bansa, masigla, masaya, ligtas at matatag. Pero hindi naman palaging ganito. Sa nakalipas na 100 taon, ang mga tao at ang lupain ng Israel ay labis na nagdusa at kinailangan nilang magsikap at lumaban ng husto para mabuhay. At ang kwento natin ngayon ay nagsisimula noong taong 1900 at 17 ng salakayin at sakupin ng Inglaterra ang buong lupain ng Israel at ang rehiyon. Noong panahong iyon, nagsimula nang bumalik ang mga Hudyo sa kanilang lupain. At nagsimula silang magtayo dito ng mga paaralan, ospital, buong mga lungsod at pati na rin mga universidad. Lahat ng ito ay para sa pangarap na, sa malapit na hinaharap, ideklara ang kalayaan ng Estado ng Israel. Pero hindi nagustuhan ng mga Briton ang ideya ng isang nagsasariling estadong Hudyo dito. At dahil dito, noong 1900 at 22 pa lang nagsimula na silang ipagbawal ang imigrasyong Hudyo, ang pagtatayo ng mga bagong lungsod. At lahat ng paghahanda para sa magiging estado ng Israel. At kahit noong panahon ng Holocaust, habang milyon-milyong mga Hudyo ang pinapatay sa Europa, patuloy pa rin nilang ipinagbabawal ang imigrasyon ng mga Hudyo sa Israel. Ngunit nagpasya ang mga Hudyo na baliwalain ang mga restriksyon at pagbabawal ng mga Briton. At patuloy silang lumilipat papuntang Israel, ngunit sa pagkakataong ito ay iligal at patuloy nilang binubuo ang kanilang magiging bansa. At naghahanda rin sila para sa digmaan na paparating. Dahil alam ng lahat na sa araw na ideklara ng Israel ang kanilang kalayaan, lahat ng bansang Arabo sa rehiyon ay magdedeklara ng digmaan. At lahat ng ito ay kailangang gawin ng palihim at lihim. Bakit? Dahil ikinukulong at hinahatulan ng kamatayan ng mga Briton ang sinumang Hudyo na sumasali sa mga ganitong gawain. At sa kasamaang palad, maraming tao ang nawalan ng buhay sa ganitong paraan. At sa ganitong napakalihim at mapanganib na kapaligiran, nagsisimula ang kwento ng Mahon Ayalon. At dahil dyan, nandito kami ngayon. Halika, samahan mo ako para tuklasin ang mga lihim na lugar na ito. Sa isang gabi ng tag-init noong 1945, dumating si Joseph Avidar, isa sa mga komandante ng Haganah, isang lihim na grupong Hudyo. At lumapit siya sa isang grupo ng mga kabataang Hudyo. Sinabi niya sa kanila na may lihim siyang misyon, na ito ay napakadelikado, na inilalagay nila ang kanilang buhay sa panganib. Ngunit ang trabaho na gagawin nila ay magiging mahalaga para sa paglikha ng Estado ng Israel. Ngunit hindi niya maaaring sabihin sa kanila kung ano ang misong iyon hanggat di pa sila pumapayag. Magtitipon ang mga kabataan para sa isang botohan at magkakaisa ang boto. Lahat sila ay tatanggapin ang panganib na ito dahil alam nilang gumagawa sila ng mas malaking kabutihan. At sinabi ni Joseph sa kanila na ang mga paghahanda para sa digmaan at para sa hinaharap na hukbo ay nagsimula na.
Nagsimimula na silang gumawa ng ilang mga sandata, pero wala pa silang bala. Wala silang kahit anong bala na mailalagay sa mga baril na meron sila. At dahil dito mismo sa Mahon Hayalon, itatayo ang kauna-unahang at nag-iisang pabrika ng bala sa buong magiging bansang Israel. At nang marinig nila na dito itatayo ang iligal na pabrika, nagulat at namangha sila. Bakit kaya? Dahil dito sa tabi ay may isang lungsod na tinatawag na Rehovot, kung saan naroon ang isang napakalaking punong himpilan ng mga Briton. Dito rin mismo sa likod ay dumadaan ang mga riles ng tren ng mga Briton na may daan-daang sundalo. Tinitingnan ng mga Briton at sinasabi, gagawin ba talaga natin ito sa isang lugar na napapaligiran ng mga kaaway? At sinasabi nila, oo, kung gagawin natin ito sa ilalim mismo ng ilong ng mga Briton, hindi sila maghihinala. Gagawin natin ito sa huling lugar na maiisip nilang kinaroroonan ng pabrikang ito. At doon mismo sa lokasyong napapalibutan ng mga kaaway, itatayo ang institusyong ito. Pero ito ay nahahati. Ang ilalim ng lupa ay ang ilegal at lihim na pabrika ng bala. Pero dito sa itaas ay isang maliit na bayan, isang kibbutz. At dito, para sa sinumang dumaan, normal lang ang buhay. At maging ang mga taong nakatira dito sa itaas ay hindi alam ang nangyayari dito sa ilalim ng lupa. Tara, maglahad-lahad tayo at kilalanin natin ng kaunti ang lungsod na ito. At ngayon, papasok tayo ng sabay-sabay sa labahan ng lungsod na ito. Pero marami siyang mga sikreto sa loob. Halika, sumama kayo sa akin. Bakit itinayo ang labahang ito? Ang unang dahilan ay dahil sa ingay. Kung may pabrika ng bala dito sa ilalim ng lupa, sobrang ingay ang ginagawa ng pabrika. Kaya, para hindi makatawag pansin, maglalagay sila dito ng isang napakaingay na washing machine. At ang washing machine na iyon ang nagtatago ng totoong ingay ng mga makinang gumagawa ng bala dito sa ilalim. Pero may isang problema lang. Masyadong maliit ang bayan. Wala namang sapat na labahin para patakbuhin ang washing machine ng 10 o 12 oras bawat araw. Magtataka ang mga Briton at mga tao dito kung umaandar ang washing machine ng walang laman. Kaya naman nagpasya silang buksan ang labahan para makapagserbisyo rin sa mga kalapit na bayan. At ang ospital ng Rehovot na malapit lang dito ay nagpapalaba ng kanilang mga labko at damit dito. Kaya naman laging abala ang labahan. Kaya naman palaging nakaandar ang makina. Pero alam ng mga nagtatrabaho dito na kailangang perpekto ang lahat ng ginagawa. Ang mga damit ay kailangang malinis na malinis, maayos ang pagkakatupi at maayos ang pagkakaplansa. Bakit na ba? Dahil ayaw nilang may pumunta rito para magreklamo. Dahil may isa pang lihim dito. Dito makikita ninyo sa mga estante, inaasikaso nila ang mga damit na may buong pag-aalaga at dedikasyon. At napakaayos ng serbisyo dito kaya narinig ng mga Brito na malapit dito na dito raw ang pinakamagandang labahan sa buong lugar. At dito sila nagsimulang maglaba ng mga uniforme ng mga Briton. Pero ang hindi inaasahan ng mga Briton ay mayroong isang lihim na lagusan dito. Dito pumapasok sa pabrika ng mga bala. Araw-araw, 45 tao ang pumapasok dito para bumaba sa pabrika. Sa loob ng 3 minuto, 45 tao ang bumababa. Ang mga tao mula sa Instituto Ayalon ay nakiusap sa akin na huwag kong sabihin sa inyo ang lihim na ito, kung nasaan ang lihim na lagusan. Kaya ipapakita ko dito ang buong labahan, 360 degree. At gusto kong hulaan ninyo at iwan ang sagot ninyo dito sa mga komento. Saan nga ba talaga ang lihim na lagusan na ito? Tingnan natin kung mahuhulaan ninyo.
At sa pamamagitan ng lihim na lagusan na nandito sa kung saan banda rito, hindi tayo bababa ngayon. Lalabas muna tayo ngayon para mas makilala pa ang lugar na ito. At pagkatapos, sabay-sabay tayong bababa sa ilalim ng lupa ng lihim na pabrika na ito. Isipin ninyo, para sa karamihan ng mga tao sa lungsod, ito ay isang ordinaryong labahan lang. Nakikita nila rito ang mga damit na nakasampay. At hindi nila pinaghihinalaan na may nangyayari dito. Ang mga taong nagtatrabaho sa ilalim ng lupa na pabrika ay kailangang magtago ng lubos na lihim. Kahit sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak, sa lahat ng tao. Dahil, muli, kung sila ay mahuli ng mga Briton, lahat sila ay papatayin sa pamamagitan ng pagbibigti. At dahil doon, gumawa sila ng isang lihim na kodigo. Tinatawag nilang lahat ng hindi nakakaalam tungkol sa pabrika na giraffe. Dahil ang giraffe ay isang napakataas na hayop at kaya nitong makita ang napakalayong distansya, kilometro at kilometro at kilometro. Nakikita niya ang lahat ng malayo. Pero kadalasan, hindi niya tinitingnan kung ano ang eksaktong nasa ilalim ng kanyang mga paa. Kaya dito may mga giraffe, ang populasyon na hindi alam kung ano ang nangyayari. At ang mga taong nagtatago ng lihim na ito. At para manatiling lihim ang sikreto, maraming bagay ang kailangang gawin. Ipinakita namin dito ang labahan na may lihim na lagusan. Pero hindi lang yon. May tsiminea rin. Bakit? Kasi ang isang pabrikang nasa ilalim ng lupa ay kailangan ng bentilasyon. Kaya itong tsiminea dito ay para magdala ng malinis na hangin papasok sa pabrika. Pero kailangan din ng isang tsiminea para ilabas ang hangin na marumi at may usok. At narito rin ang isa pang tsiminea. Tara, alamin natin ang isa pang gusaling may lihim. Ang isa pang gusali na itinayo nila ay ito, isang panaderya. Bakit kaya? Ang tsiminea dito ay tumutulong sa sistema ng bentilasyon. Pero may isa pang dahilan kung bakit itinayo ang lugar na ito. Ito ay dahil mismo sa napakalaking pugon na ito na tumitimbang ng 10 tonelada. Ito ay itinayo upang itago dito sa ilalim ang isa pang lihim na lagusan. Ang lihim na lagusan sa labahan ay ginagamit para sa araw-araw. Isa itong maliit na pasukan kung saan mabilis na makakapasok at makakalabas ang mga tao. Pero ang pasukan dito ay napakalaki. At ito ay itinayo para maibaba ang mga kagamitan. Ang mga malalaking makina na ginagamit sa paggawa ng mga bala. At dito tayo papasok ngayon. Kaya sumama kayo sa akin. Ngayon, bababa na talaga tayo sa ilalim ng lihim na pabrika na ito. Excited din ba kayo? Tara, baba tayo at tuklasin ang lihim na ito. Walong metro ang lalim sa ilalim ng lupa. At nandito na tayo sa mismong pabrika. Tingnan niyo kung gaano kaganda ang lugar na ito. Pero ang unang tanong na pumapasok sa isip ay, saan galing lahat ng kagamitang ito? Dahil ipinagbabawal ng mga Briton ang anumang aktibidad ng mga Hudyo na may kinalaman sa militar, paggawa ng bala at armas. Kaya saan sila kukuha ng 12 makina para gumawa ng mga bala? Nangyari ito dahil kay Yehuda Arazi. Siya, noong 1938, mga taon at taon bago magsimula ang pabrika na ito, pumunta siya sa Polonia, sa lungsod ng Varsovia. At doon,
Palihim siyang nakabili ng 12 makina. Aabutin siya ng 4 na taon bago niya matagumpay na maipuslit ang mga makinang ito papuntang Israel. Pero dahil sa kanyang pagsisikap, nakarating ang mga makinang ito. At dito na magsisimula ang pagtatayo ng pabrika dito. At ngayon, maiintindihan natin kung paano gumagana ang mga makinang ito. Ang unang hakbang sa paggawa ay kunin ang mga plakang laton at gupitin ng mga ito para maging mga disc. Iyan ang mismong ginagawa ng makinang ito. Kaya nagkaroon sila dito ng libu-libong maliliit na bilog at kalaunan milyon-milyon pa. At ang makinang ito ay ginagawang maliliit na kapsula ang mga disc. At ang mga makinang ito dito, ang ginagawa nila, kunin ang maliit na kapsula at palakihin ito hanggang sa maging ganito kalaki. At nung binili nila ang mga makina sa Polonia, akala nila ay nakuha na nila ang tamang mga makina. Pero pagdating nila dito, at nakikikita nilang masyadong malaki ito para sa mga armas ng Israel. Kaya kailangan nilang magdagdag pa ng isang hakbang. Kinukuha nila itong bahagi na ito, nilalagay sa makinang ito. At sa ganitong paraan, natatabas nila ito ng eksakto sa sukat na kailangan nila. Pero nais ko talaga ipakita sa inyo ang tunay na kalagayan ng lugar na ito. Kung ano ang nararamdaman ng mga tao, sumama kayo at paandarin natin ang mga makina. Gusto kong maranasan ninyo kahit kaunti kung ano ang pakiramdam na magtrabaho dito sa loob noon. Sandali lang. Mga kaibigan, ngayon may 2 kumpletong makina na gumagana. Noong panahong yon, 12 ang mga yon. At narinig nyo na ang ingay na naririto noon. Kaya isipin nyo kung ano ang pakiramdam na magtrabaho dito sa loob noon. Hindi lang nila nilalagay sa panganib ang sarili, kundi pati buhay ng pamilya nila. Nagtatrabaho sila dito sa isang ingay na literal na parang impyerno. At para subukang pasiglahin ng kaunti ang kanilang pakiramdam at matakpan kahit paano ang ingay, ginugol nila ang araw dito sa pagkanta. Pero hindi lang ingay ang nakakaabala. Hindi rin ganun kaliwanag ang lugar. At wala ring aircon. May maliit lang na sistema ng bentilasyon. Pero mainit, nakakasakal at maingay ang lugar. Ibig kong sabihin, ang pagiging nandito ay nadudulot pa nga ng pagkakasakit ng mga tao. Ginagawa nila lahat ito, isinugal ang kalusugan at buhay dahil alam nilang makatarungan ang kanilang ipinaglalaban. Para lang magkaroon kayo ng ideya, kapag tinatawag silang magtrabaho dito, nangyayari pa noon ang Holocaust. Magpapatuloy ang operasyon ng pabrika sa mga taon matapos ang Holocaust nang halos maubos ang mga tao ng Israel. Sa halip na sila ay mawala ng pag-asa, umupo at umiyak. Sila ay tumayo upang lumaban, upang mas matindi pang ipaglaban ang kalayaan ng Estado ng Israel. Dahil dito, tingin ko napakahanga-hanga ng lugar na ito. Pero may iba pang lihim sa loob. Tara, pasok tayo sa pabrika. At sa napakasamang mga kondisyon ng trabaho dito, karamihan sa mga tao ay hindi nakakakita ng sikat ng araw at nagsimula silang magkasakit at pumutla. At ito ay magiging labis na kahina-hinala dahil sinasabi ng mga taong ito na nagtatrabaho sila sa bukid at sa agrikultura pero umuuwi silang maputla araw-araw sa kanilang bahay. Magsisimula na maghinala ang mga tao. At dahil dyan, niliha dito ang espesyal na silid na ito. Pumasok tayo rito. Umuupo ang mga tao dito at nagbibilad sa liwanag na ito para magpatan. Para rin sa kalusugan, pero pati na rin para itago. Na araw-araw silang nasa ilalim ng lupa. At isa sa mga kakaibang bagay sa lugar na ito ay hindi lang dito sa ilalim ng lupa ginagawa ang mga bala, kundi dito rin ito sinusubukan. Tingnan ninyo dito, may shooting range. Kasi kailangan nilang subukan ang mga bala para matiyak na magiging epektibo ito kapag ginamit na sa digmaan sa hinaharap.
Kaya mga kaibigan, dito nila sinusubukan ang mga bala sa layong ilang metro lang. Malapit sa lugar ng pulbura at mga madaling magliyab na materyales. Pero tulad ng dati, wala talaga silang ibang choice. Pero ang labahan na nasa mismong itaas namin ay hindi kayang itago ang ingay ng mga putok ng baril. Kaya alam nila ng eksakto kung kailan dumadaan ang mga tren ng Britanya. At maingay ang tren, nagpapayanig ito ng buong lupa. At kapag dumaan ang tren, eksaktong sa minutong yon, nila sinusubukan dito ang mga bala. At pagkatapos ng isang nakakapapagod at nakakaubos lakas na araw dito sa loob ng pabrika, kailangan pa nilang bumalik sa kanilang mga pamilya at sa kanilang bayan. Hindi alam ang nangyayari, kaya kailangan nilang maglinis ng sarili dahil maraming natitirang metal sa kanilang mga damit. Humihinto sila dito. May isang tao na taga-inspeksyon. Nag-aalis mula sa buhok, sa damit at lalo na sa sapatos. Lahat ng mga natitirang metal. At doon lang sila pwedeng umakyat sa hagdan. Lahat ng nakikita ninyo dito mga kaibigan, maliban sa mga manika syempre, ay orihinal. Ito ang hagdan kung saan sila umaakyat. At ang hagdang ito, kapag inakyat natin, lalabas tayo sa lihim na pasukan ng labahan. At ngayon, may tanong ako para sa inyo. Gaano katagal nyo sa tingin inabot para maitayo lahat ito? Ang mga pader? Ang kisame na konkreto? Itong sahig? Pakilagay sa komento mga kaibigan. Lahat ng ito dito. Dali ng mga makina, itayo ang panaderya, itayo ang labahan. Gaano katagal nyo sa tingin inabot para maitayo lahat ito? Magugulat kayo sa sagot dahil lahat ito ay nagawa sa loob ng 21 araw. Talagang napakatindi ng determinasyon nila. Naghukay sila, ginawa nila lahat sa loob ng 21 araw. At dahil dito, nagawa nila ito sa maikling panahon nang walang dumara ang inspeksyon ng mga Briton dito. Pagkatapos na matapos ang lugar, maraming dumaan. Paano nila naitago ito sa mga Briton? Isang araw, dumating ang inspeksyon ng mga Briton. At dumating sila at sinabi, "Halika, sumama kayo sa amin, gusto naming tanggapin kayo ng maayos." Dinala nila sila sa kantina ng bayan at binigyan ng mga serbesa. Sabi nila, "Oh, regalo namin ito, inumin ninyo ang mga serbesa." Gusto nilang mapasaya ang mga Briton para hindi na sila mag-usisa o maghanap ng kakaiba. Sa huli, tiningnan ng mga Briton ang mga tao rito at sinabi, "Pakiramdam namin hindi kami tinatrato ng maayos at ayaw nyo sa amin." Dito, sabi nila, "Paano? Binigyan namin kayo ng serbesa at maayos kayong tinanggap." At sinabi nila, "Binigyan nyo kami ng mainit na serbesa." So, kinuha nyo lang sa imbakan tapos binigay nyo sa amin na mainit ang serbesa. Anong klaseng trato yan? Sabi ng mga tao sa komunidad, walang problema. Gusto niyo ng malamig na serbesa? Sa susunod na punta nyo rito, sabihan nyo kami isang oras bago para mailagay namin ang serbesa sa ref. At talagang ginawa yon ng mga Briton. Bago sila bumisita dito sa syudad, bago mag-inspeksyon, tumatawag muna sila para sabihan, "Oh, papunta na kami, ilagay nyo na ang serbesa sa ref." At naging magandang paraan ito para maging handa sila tuwing may darating na inspeksyon. At ngayon, nandito na tayo sa pinakamapanganib na lugar sa buong pabrika. Oo, masigit pa sa shooting range, higit pa sa mga makina, ito talaga ang pinakamapanganib na lugar. Dito ang linya ng pag-a-assembly ng mga bala. Kinukuha nila lahat ng nagawa sa kabila at dito nila nilalagyan ng pulbura at isinasara. Mano-mano nilang isinasara ang bawat bala. Ngayon, kung isasara mo ang bala at hindi mo ito masyadong pipigain, hindi ito puputok at hindi magiging epektibo sa digmaan. Pero kung sobra mo namang piniga, nanganganib itong sumabog. At dahil may mga kahon ng pulbura sa paligid, pwedeng sumabog ang buong lugar at ang buong pabrika. Mamamatay ang lahat ng tao na narito. At hindi lang dito sa ibaba, kundi malamang pati na rin sa itaas. Naalala nyo ba ang lungsod sa itaas?
Bukod pa sa panaderya, bukod pa sa labahan, 6 na metro ang layo mula rito. Nandoon ang kindergarten. At dahil doon, ang mga taong pinapayagang magtrabaho dito ay mga babae. At mas mainam kung mga ina. Dahil alam na ang isang ina ay hinding-hindi ilalagay sa panganib ang kanyang anak. At dahil doon, sila ang napili para sa napakasensitibong trabahong ito. At doon, sa wakas, pagkatapos ng lahat ng mga hakbang na yon, ang mga bala, ang mga munisyon ay handa na. Itinatago ang mga ito sa loob ng mga sisidlan ng gatas na may peking ilalim at sa ganitong paraan dinadala para itago, para magamit sa hinaharap sa digmaan ng kasarinlan. Sa palagay ko, isa ito sa mga pinakakamanghamanghang kwento ng Israel at ng kanilang kalayaan. Pero sa kasamaang palad, hindi pa rin kilala ang lugar na ito sa buong mundo at maging sa karamihan ng mga Israeli. Pero napakahalaga ng lugar na ito. Ito lang ang tanging pabrika ng munisyon sa Israel hanggang sa makamit nila ang kanilang kalayaan. Lahat ng mga eksperto ay nagkakaisa na kung hindi dahil sa lugar na ito, hindi sana nanalo ang Israel sa digmaan. Isang digmaan na, kahit ganon, ay napakahirap pa rin. Kung saan isa sa bawat 100 Hudyo sa Israel ang namatay. Hindi isa sa bawat 100 sundalo. Isa sa bawat 100 tao sa buong Israel. Talagang imposibleng ilarawan kung gaano kahalaga ang mga taong ito. At kung gaano kahirap ang kanilang trabaho dito. Pero dahil sa kanila, dito ay nakagawa. Mula noong 1,945 hanggang 1,948. 5 milyong bala. Narinig niyo ng tama, 5 milyong bala. Ginawa dito ng mano-mano ng 45 kabataang ito. At ni minsan, walang nangyaring aksidente dito. At ni minsan, hindi sila nadiskubre ng mga Briton. At dahil dyan, masasabi kong halos milagro na ito. Dahil sa kabataang ito, meron na tayong estado ng Israel na yon. Dahil kung wala sila, baka wala ang Israel. At sigurado, wala rin ang Israel alin. Kaya ngayong linggo na ipinagdiriwang ang Israel ang ika-75 taon ng kanilang kalayaan, gusto kong ibigay sa kanila ang lahat ng kredito na nararapat sa kanila. Dahil marami sa kanila ay buhay pa rin para ikwento ang kanilang kasaysayan. Pero malamang hindi na sila magtatagal. Sana nagustuhan ninyong malaman ang ilan sa mga sikreto ng Mahon Ayalon. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mag-iwan ng like. Isang malaking beso. Kita ulit tayo dito sa susunod.